Okay, isang magandang hapon po sa ating lahat. Tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos at salamat sa Panginoon sa oportunidad na makapag-aral, makabahagi ng mga salita ng ating Panginoon. Okay, tayo po tumayong lahat at pagbigay galang sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Aming Diyos na mapagpala, isang magandang hapon po sa iyo, Panginoon. Kami po ay lumalapit, Ama, sa inyo sa trono ng iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinapahiram sa amin, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, ay wala kami. Ito ay biyaya mo sa amin, Panginoon. Kaya bilang mga tao, Diyos, bilang mga niligtas mo, wala kaming pagmamayari, anumang bagay, Panginoon. Lahat ng mga bagay ay kayo po ang pinagmulan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na wala kaming may pagmalaki sa iyo, O Diyos. Maging sa pangangaral, O Diyos, kayo din po ang nagbibigay ng karunungan, kalakasan at katalinuhan, Panginoon. At dalayan naman, O Diyos, ang paggawa ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, na kayo po, Diyos, ang aming maitaas, Panginoon. Ama, patawad naman sa aming pong mga kasalanan at ang lahat ito dalangin namin sa tanging matay sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, wala pang sinabi? Sabi ko na nga eh. Okay, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Wala yata yung PowerPoint. Ayan na. Babasahin ko na lamang at sumunod na lamang kayo. Sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Pwede na pong magsiupo. Hinuhuli ko lang kayo eh. Talagang huling-huli. Okay, ang ating pag-aaral, ang ating pinag-usapan yun ay tungkol sa spiritual enrichment. O ang pamagat natin ay paglago spiritual. Okay, pero bago niyan ay nais ko muling kumanta. Yan ang maganda, di ka? Kumanta para sa Panginoon, paglago espiritual. Ang aking kakantahan ay Kung May Jesus. Ito ay palagi ko naman kinakanta. Kaba-kaba lang. May pagpapala, may ligayang tinatamasa. Mayroon din lungkot, may pagpalo, may pagluha. Kung ang buhay mo ay may takot na bumabalot, may pag-asa din at tagumpay idudulot. Kung may Jesus, mayroon lakas, mayaman kang di mabigkas, sisikat ang bukas, mamamalas. Gantimpala'y naghihintay, nilalaan ng may kapal. Kay Kristo tayo may tagumpay. May panghihina, may pangamba
sa ating buhay. Mayroon din lakas, nakaakbay, gumagabay. Kung mayroon bagyo, dumarating sa buhay mo, huwag malilito, ituloy mo, Diyos na sa'yo. Kung may Jesus, mayroon lakas, mayaman kang di mabigkas. Sisikat ang bukas, mamamalas. Gantimpala'y naghihintay, nilalaan ng may kapal. Kay Kristo tayo may tagumpay, may pag-ibig, may paghayo. Sa pag-ibig, may paglago, may kulang man, may kulang man, may Kristo din magpupuno. Kung may Jesus, mayroon lakas, mayaman kang di mabigkas. Sisikat ang bukas, mamamalas. Gantimpala'y naghihintay, nilalaan ng may kapal. Kay Kristo tayo may tagumpay. Kay Kristo tayo may tagumpay. Amen. Tunay nga walang ibang nagbibigay sa atin ng tagumpay, kundi ang ating Panginoon Hesus lamang. Paglago espiritual. Ang sabi ng Bible, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng magandang kawakasan. Ang sinasabi dito na aklat ng kautusan ay tumutukoy sa mga aklat na sinulat ni Moses. Ito yung first 5 book of the Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ngayon, paglago espiritual. Alam natin na ang paglago espiritual ay hindi lamang madali. Taon ang lumilipas. Di ba? Hindi tayo nakakita ng isang bata na isinilang na paglabas sa sinapupunan ay tumayo, lumakad at tumakbo. Diba? Ganon din sa ating spiritual na buhay, minsan binibilang ay taon para lumago tayo. Pero ang nakakalungkot, maraming Kristiyano, matagal na, pero hindi pa rin lumalago. Diba? Iisipin natin kung lahat ng mga Kristiyano ay malago, nandito tayo lahat sa bahay-sambahan. Walang puwang sa atin ang mag-backslide. Walang puwang sa atin ang mahuli. Walang puwang sa atin ang worship lamang. Diba? Lahat ng gawain ay ating magagampanan dahil yan ang paglago natin sa ating spiritual. Diba? Dahil tayo ay lumalago. Kaya yun po ang dapat natin tandaan na bilang mga Kristiyano, dapat makita sa atin ang paglago. Hindi yung dahil matagal ka lang Kristiyano ay hindi yung basihanan na makikita natin kung ay matagal ng Kristiyano ay malago na. Hindi pala, di ba? Kasi maraming mga Kristiyano na matagal na pero bata pa rin.
So kung ang bata ay may proseso dun sa paglaki, ganun din sa ating mga Kristiyano, may proseso din, hindi agad-agad na lumalago. Kaya bilang mga bagong Kristiyano, ang bagong Kristiyano ay dapat ang sa kanya ay, sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ang sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Di ba? Sa mga bagong Kristiyano ay ang gatas na sinasabi na walang daya ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Bakit? Sabi dito, na naukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Hindi ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi yung kaligtasan dito yung mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Dahil bilang mga Kristiyano, alam natin na mayroon tayong kalaban. Oo, ang kalaban natin ay ang dyablo. Hindi yung kalaban natin yung kapwa mananampalataya. Hindi yung kalaban natin yung mga tao sa labas, kundi ang kalaban natin ay ang dyablo. Di ba? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, sabi dito, sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Bakit? Sabi sa verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka, ang ating pakikipaglaban sa mundong ito ay hindi sa laman at dugo. Di ba? Hindi tayo nakikipagbarilan, hindi tayo nakikipagsuntukan, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Diba? Ang kalaban natin ay ang dyablo. So sa ating mga buhay, kaya kapag tayo ay malago, diba? Madali natin gawin yung mga bagay na naayon sa ating Panginoon. So sabi ko kanina, ang paglago ay hindi dahil matagal ka na Kristiyano, kundi bawat isa sa atin ay may katangian ang malagong Kristiyano. Ano yung mga katangian? Una ay may matibay na pananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Diba? Ang ating bang pananampalataya ay sabi nga, hindi matiwog-tiwog. Bisaya yata yun matiwog-tiwog. Diga? Hindi pa sa hangin, kung sa ang ng hangin, nandoon tayo. Diba? Kundi yung nagtitiwala tayo sa Diyos. Diba? Yun yung malagong Kristiyano na nagtitiwala sa ating Panginoon, namumuhay ayon sa turo ng Biblia. Diba? Ano pa? Nagpapakita ng pag-ibig, patuloy na lumalago sa mabuting ugali at espiritual na buhay. Naglilingkod at tumutulong sa iba ng may mababang loob, nagbubunga ng mabuting gawa bilang bunga ng kanyang pananampalataya. Yan po ang dapat natin tandaan, na tayo bilang mga Kristiyano ay nais ng Diyos na tayo ay lumago. Sa atin din mga anak, di ba? Hindi tayo tuwa kung ang ating mga anak ay malaki na, ay 20 years old, 30 years old ay, ano pa? Dumididi pa. Di ba? Hindi tayo tuwa pag ganyan. So kung tayong mga magulang, nagnanais na lumago ang ating mga anak, mas lalo pang ating Panginoon na nais na tayo ay lumago. Di ba? Nais ng Diyos na tayo ay lumago ngayon. May mga hakbang tayo na gagawin para tayo ay lumago. Anong hakbang para tayo lumago? Una, sabi dito sa ating binasa sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay
huwag mahiwalay sa iyong bibig. Ano ang makikita natin dito? Ang Biblia ay huwag mong hayaan na ang mga salita ng Diyos ay hindi mo mababasa. Di ba? Huwag mong hayaan na ang mga salita ng Diyos ay hindi mo mababasa. Di ba? Dapat ay, sabi nga ng Bible ay, araw at gabi ating babasahin. Sabi sa James chapter 1 verse 22, mga aklat ng James 1:22. Okay, ang sabi dito sa James 1:22, sapagkat, ibang nabasa ko. Sabi dito, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. O diga? Palagi nating napapakinggan mga paalala ng pastor. Sinusunod ka natin? Palagi sinasabi ng pastor, magsibalik kayo sa hapon. Prayer meeting. Sinusunod ka natin? Napapakinggan lang natin, tagapakinig lang tayo. Walang pagsunod. Tagos sa kabilang tainga. Parang nagbibingi-bingihan. Di ba? Maliwanag na sabi ng Bible, dapat tayo ay tagasunod, tagapasunod. Hindi tagakinig lamang. Huwag magbingi-bingihan. Huwag magbulag-bulagan. Diba? Naalala ko yung kwento ng mag-asawang bingi. Kwento muna tayo. Yung mag-asawang bingi, may anak sila na dalagita. At ang kanyang trabaho ay sa bukid. Yung mag-asawa, mga bingi. Ang naiwan sa kanyang bahay ay kanyang anak na dalagita. Mayroon silang alagang baboy. Isang beses mayroong namimili ng baboy. Sabi, Ineng, ang iyong baboy ay binibenta yan? Sabi ng bata, ang dalagita, hindi ko po alam sa aking mga magulang. Nasaan yung mga magulang? Nasa bukid po. Sige, pagdating na lamang nila, isasabihin ko kung gusto nang ibenta. Dumating ang nanay, ibingi, sabi ng anak, Nanay, may gustong bumili ng baboy natin? Ang sagot ng nanay, ano? Mag-asawa ka na? Ang bata-bata mo pa. Mamaya, isusumbong kita sa tatay mo. Di mamaya-maya, dumating ang tatay, mahal, tingnan mo ang ating anak, naglalandi na. Gusto nang mag-asawa. Anong sagot? Ano? Hindi pa kayo nagsaing? Diga? Yung mga, sa atin, ganun mismo tayo Hindi naman bingi. Pero, tagapakinig lamang. Ang nais ng Diyos sa atin ay tagasunod tayo ng mga salita ng Diyos, hindi lamang napapakinggan. Kaya yan ang dapat natin gawin. Huwag mong hayaan na ang mga salita ng Diyos ay hindi mo mabasa. Ang pagbabasa ng Biblia ay dapat humantong sa pagsunod. O dapat kung lahat tayo ay nagbabasa ng Bible, kayo bang lahat ay nagbabasa ng Bible? O yung mga nasa online, nagbabasa ba kayo ng Bible? Bakit hindi kayo sumusimba? Bakit nanatili kayo sa online? Maganda sa online kasi kahit hindi nakabihis, pambahay lang damit. Tiya? Dapat kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, dapat kayo ay sumusunod. Oo. Maraming Kristiyano nagbabasa lang ng Bible pero hindi nasunod. Diba? Kaya dapat natin ugaliin na sundin natin ang mga salita ng Diyos. Bakit? Sabi dito, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na
inyong dinadaya ang inyong sarili. Dinadaya lang pala natin ang ating sarili. Basa ng Bible, walang pagsunod. Hanggang basa lamang. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan na ang Biblia ay huwag nating basahin. Kaya yung 1 Peter ay nabasa na natin kanina, sabi dito, ang salita ng Diyos ang espiritual na pagkain. Di ba? Yan ang mga salita ng Diyos, kaya dapat natin basahin dahil ito ang espiritual natin na pagkain. Dahil walang paglago. Busog-busog ka sa pisikal. Kahit saan may kainan, sulong. O, di ba? Kaya nangyari, sakit ang nakuha. Pero pag salita ng Diyos ang ating binabasa, walang sakit. Di ba? Kundi malago tayo sa ating spiritual na buhay. Ano ang sabi sa mga awit 119 verse 11? Ang pag-iingat ng salita sa puso ay tumutulong laban sa kasalanan. Di ba? Kung sagana tayo ng mga salita ng Diyos, maiwasan natin magkasala. Maiwasan natin na hindi umattend. Di ba? Lagi tayo naka-attend sa ating pananambahan. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Ano pa? Sa Psalms 119 verse 105, ang salita ng Diyos ang gabay sa tamang pamumuhay. Di ba? Kaya tayo nagbabasa ng mga salita ng Diyos para gabayan tayo sa ating tamang pamumuhay. Hindi palikong buhay. Minsan ang ating buhay ay liko-liko na. Pilit na inaayos sa kanyang sarili. Ayaw magpaayos sa ating Panginoon. Diba? Kaya tayong dapat mga mananampalataya ay para tayong lumago ay huwag nating hayaan na ang mga salita ng Diyos ay hindi natin palaging mababasa. O ano pa? Bakit mahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Upang makilala natin ng lubusan ang Diyos. Diba? Pag hindi ka nagbabasa ay ang ating pagkilala sa ating Diyos ay mababaw lamang. Pero pag tayo ay nagbabasa ng mga salita ng Diyos, kaya yan ang malaga na lumalalim ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Diba? Katulad ng isang punong kahoy, kapag mababaw lamang ay madali matumba pagdating ng bagyo. Ganon din sa ating Kristiyano, kapag ang ating pagkilala sa ating Panginoon ay mababaw lamang, mayroong demonyo, natalo. Diba? Mayroong mga nanggugulo, sumama. Dahil mababaw lamang ang pagkilala sa ating Panginoon. Ang ugat na malalim ay mahirap mabuwal pagdating ng bagyo. Sa pamamagitan ng kasulatan, higit nating makikilala ang katangian, kalooban at pag-ibig ng Diyos. Kaya nang napakalaga ng pagbabasa ng Biblia upang magkaroon ng gabay sa tamang pamumuhay. Diba? Ano pa? Ang Biblia ang nagbibigay ng tamang direksyon sa ating mga desisyon at pamumuhay. Kaya kung mayroon kayong mga desisyon sa buhay, magbasa kayo ng Biblia. Diba? Hindi yung mga desisyon na ura-urada. Pag nag-desisyon ay agad-agad. Mali po yan. Diba? Halimbawa, sa mag-asawa nag-away. Ano ang desisyon? Maghiwalay. Hindi po yan tamang desisyon. Diba? Kasi natural lamang sa mag-asawa ang nag-aaway, may gulo. Pero kung mag-desisyon ka na hiwalay, wala yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya ang magandang desisyon ay may magandang pag-isip. Oo. Saka ka mag-desisyon kung maayos ang isip mo. Diba? Anong desisyon mo? Hindi maghiwalay kasi maayos na ang pag-isip. Pero kung magulang isip mo, mag-desisyon ka, ang hantungan yan ay pagsisisi. Diba? Kaya dapat tayo, pag nag-desisyon tayo ay
sa tama na sa Bible. Upang maiwasan ang kasalanan, upang maging handa sa mabubuting gawa, upang maranasan ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang dapat natin tandaan ang kahalaga ng pagbabasa ng Biblia. Pangalawa na tayo, hindi na tayo magtatagal kasi kanina ang daming patutuo. Okay, sabi dito sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Anong makikita natin? Huwag mong hayaan na ang mga salita ng Diyos ay hindi mo mabubulay. Diba? Iba ang pagbabasa, iba ang pagbubulay. Pagbabasa, nagbasa ka lang ng nagbasa hanggang natapos, pero pag nagbubulay ka, may mas malalim ka na makukuha sa salita ng Diyos. Diba? Sabi dito, pagbubulayan araw at gabi. Oo, yan palang dapat natin pagbulayan ang mga salita ng Diyos. Magbubulay-bulay araw at gabi. Hindi lamang sa linggo, hindi lamang pag prayer meeting ka magbubulay, kundi araw at gabi. Bakit? Sabi sa mga awit chapter 1 verse 1, ang sabi dito, verse 2, ang sabi dito, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Diba? Ang ating kasayahan ay nasa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi yung mga material na mga bagay. Diba? Hindi yung magandang sasakyan. Kundi ang kasayahan natin ay nasa kautusan ng ating Panginoon at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Diba? Kaya nang dapat nating tandaan, ang taong nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay pinagpapala. Yan ang makikita natin sa mga talata, mga awit 119 verse 15. Mga awit 119 verse 15, ang sabi dito, ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Di ba? Kaya mahalaga na magbubulay tayo ng mga salita ng Diyos. Yan ang napakalaga sa atin bilang Kristiyano. Kasi kung tayo ay basa lang ng basa, walang pagbubulay, ano ang mangyayari sa ating mga buhay? Kung baga kung tayo ay kumakain ng subo-lunok, hindi natin malalasahan. Di ba? Kayo ba'y ganyang kumain? Subo-lunok, hanggang nabilaukan? Di ka? Kaya dapat tayo, pag tayo ay nagbubulay, namnamin natin ang mga salita ng Diyos. Di ba? Ninanamnam natin ang mga salita ng Diyos. Ang sabi sa Psalms 19, Psalms 19 verse 10, ang sabi dito, more to be desired are thee than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Diba? Kung tayo ay nagnanais na yumaman sa mundong ito, magkamit ng ginto, lahat ng kayamanan, mas naisin natin ang mga salita ng Diyos. So, mas nasain natin ang mga salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay habang buhay natin yan. Hanggang patay na tayo ay nandyan pa rin yung mga salita ng Diyos. Diba? Ang langit at lupa ay lilipas. Pero ang mga salita ng Diyos ay mananatili. Diba? Huwag natin pangarapin na tayo ay yumaman. Kayo mga nag-aaral,
Pangarapin nyo na kayo magamit ng ating Panginoon. Kahit makatapos kayo ng kolehiyo, maging engineer, maging doktor, pero kung hindi kayo nagagamit ng ating Panginoon, lahat ay walang kabuluhan. Diba? Sabi ng Bible sa Mark 8:36, anong pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? Sa'yo na ang kayamanan, ikaw na silusyutan, may-ari ng lahat ng gasolinahan. Pero kung ayong namang kaluluwa ay mapapahamak, walang kabuluhan. Di ba? Huwag niyong pangarapin na yumaman kayo. Diba? Pangarapin niyo na kayo ay magamit ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Okay. And the last, but not the least, ang sabi dito sa ating binasa, sa Joshua chapter 1 verse 8, doon tayo nagbubulay. Sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Huwag mong hayaan na ang mga salita ng Diyos ay hindi mababasa. Huwag mong hayaan na ang mga salita ng Diyos ay hindi mabubulay. Dalas, isabuhay ang mga salita ng Diyos. Diba? Isabuhay natin. Ang mga salita ng Diyos, yan ang dapat natin sa ating pamumuhay. Dapat kasama yung mga salita ng Diyos. Diba? Kaya sa mga fellowship, kasama ang Biblia. Diba? Hindi lamang yung kain ng kain. Pag fellowship ay daming sumasama. Diga? Totoo yan. Pag nag-invite na fellowship, sama. Pag sabi ng pastor, mag-saturation tayo, walang sumasama. Diba? Walang sumasama. Kaya napakalaga na ang mga salita ng Diyos ay isabuhay natin. Ang espiritual na paglago ay ang patuloy na proseso ng pagpapalalim ng ating kaugnayan sa Diyos at pagbabago ng iyong pag-isip at puso. Last na talata sa Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2, ang sabi dito, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Diba? Sa ating patuloy na pagbabasa ng mga salita ng Diyos, sa pananalangin, nalalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay lumayo sa Kanya. Diba? Ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay tayo mag-akay ng mga kaluluwa, magamit sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Tayo manalangin. Aming Diyos na banal, salamat Panginoon sa hapon na ito na muli kami ay nakapag-aral, Ama, ng ipong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy ang biyaya mo sa sumagana sa aming mga buhay, na kami ay bilang mga niligtas mo, bilang mga Kristiyano, ay lumago sa espiritual na mga bagay at maging kagamit-gamit, O Diyos, ang aming mga buhay para sa maraming gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ang lahat ito dalangin namin sa tanging mataas na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.